tayo sa ulo ng balita. So, pag sinabi nating ulo ng balita, ito ay grupo ng mga salita na nakasulat sa mas malaki at may diin na salitang kadalasan ay matatagpuan sa simula ng balita. So, hindi ito pamagat. So, anong gamit ng ulo ng balita? Number 1, lagumin ang balita. Number 2, manghikayat ng mga mambabasa. Pangatlo, bigyan ng antas ang bawat balita. Ayan, so may tinatawag tayong direct headline. So example, presyo ng LPG tumaas. Pag indirect headline naman, ehersisyo nakakatulong sa kalusugan. Ayan, pag news headline, isang interview kay Vice Presidente. So how headline, paano gumawa ng atsara. Question headline, sumusulat ka ba ng mga tula kapag ikaw ay malungkot? Command headline, lumahok sa Fun Run 2020. Testimonial headline, babangon tayo ulit, panghihikayat ng Pangulo. So ano ba yung mga tuntunin sa pagsulat ng ulo ng mga balita or headline writing? Number 1, huwag maglagay ng ulo ng anumang wala sa balita. So syempre, ang balita po natin ay depende po sa nilalaman ng balita. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo ni Abby, kailangan babasahin niyo muna yung body ng balita or ng news. Tapos ika-copy read ninyo, maglalagay kayo ng mga symbols. Ayan. Then number 2, basahin ang kabuuan ng balita at kunin ang pinakabuod na kaisipan. So, tungkol ba saan yung balita? Para saan ba yung balita? Ano ba yung nilalaman nung balita? Ayan. Number 3, iwasan ang ulong walang pandiwa, pero iwasan gumamit ng pandiwa sa simula. Ayan, so ibig sabihin ng pandiwa ay action word or salitang kilos. So iwasan po natin yung paglalagay ng pandiwa. Ayan, sa halimbawa, 5 guro sa seminar. Dapat may pandiwa, pero wag natin ilagay ang pandiwa sa simula. So, instead na 5 guro sa seminar, asan yung pandiwa doon? Walang salitang kilos. Instead na yun yung gagamitin mong headline, ang gagawin mo ay 5 guro dumalo sa seminar. So, next, iwasan ang ulong pang etiketa. For example, linggo ng wika. So, kailangan meron siyang action word or pandiwa. Linggo ng wika, isinigawa. Ano pa yung pwede natin? Linggo ng wika, ipinagdiwang. Ganon, pwede po siya. So, kailangan laging may action word doon sa headline po natin. Yan, iwasan ang pag-uulit ng salita o ideya sa ulong may higit ng isang kubyerta or deck. So, tingnan po natin example. Aklasan sa UST na lutas. Nagsipag-aklas, bumalik. So, instead na yung gagamitin mo, aklasan sa UST na lutas, guro kawani, nagsibalik. Bakit? Kasi, naulit mo na yung word na aklas. So, kapag ka double deck ka, ibig sabihin dalawa siya. Okay po. So, ang aklas, hindi mo na siya pwedeng ulitin or gamitin ulit. Okay, so instead na nagsipag-aklas, sino yung mga taong nagsipag-aklas? Okay po, kasi yung aklasan, tawag dito, pandiwa na siya, tapos yung nalutas, pandiwa na rin siya. Okay, so aklasan sa UST nalutas, guro kawani, nagsibali. So,
So next po, huwag gumamit ng pangalan maliban kung ang tao'y tanyag o kilalang kilala. So example, ito yung sinulat niya, Jane Diaz na halal na Pangulo ng New York City. Instead na Jane Diaz, minsan kasi ayaw ng mga judges na specific, lalo mga politiko, ganon. Hindi in-specify na yung real name. Okay po. Mag-aaral ng SHES na halal na Pangulo ng New York City. So ito, tinatawag nila na double deck. So ito yung first line, first deck, ito yung second deck ng headline niya. So next, maging tiyak at iwasan ang masaklaw na pagpapahayag. So mag-aaral, nagwagi sa paligsahan. So, hindi ka direct na nagwagi sa paligsahan. Anong paligsahan? Yung sinalihan. Okay po. Tapos, sinong mag-aaral? Siyempre maraming schools, di ba? Kaya ang ginawa, mag-aaral ng San HS, nagwagi sa pagsulat ng balita. Mag-aaral ng PK2 West, nagwagi sa pag-uulo ng balita, 'di ba? O copy reading and headline writing. Huwag yung direct na nanalo. Saan siya nanalo? Sino yung mag-aaral na yun? Next po, number 8. Okay, so number 8 po, iwasan na opinion sa balita. Ibigay ang tunay na pangyayari lamang. For example, para lang Santos lumaro ng kahanga-hanga. So instead na yung gagamitin mo, para lang Santos nagwagi ng tatlo sa 4 na laban. So dapat talaga merong catchy doon sa title mo. Okay po. Kailangan sa title pa lang mag-aano na yung mga reader kung pa saan tungkol ang iyong balita. So lagyan ng pandiwa ang bawat ulo, lantad man or tago. So 4 na mag-aaral ng San HS na anong ginawa? 'Di ba? Anong ginawa ng mga mag-aaral? So laging may tanong na nasasagot sa word na pandiwa. So 4 na mag-aaral ng San HS sa sabak sa NSSPC 2017. So saan po dyan yung pandiwa? Ito po, sa sabak. Saan? Sa sabak. Okay po. Laging merong WH question. Yung sino, bakit, yung when, where, when, how, who. Parang ganun po siya. Okay po. And number 10, iwasan ang paggamit ng negatibong pandiwa. So, syempre, dahil nagsasulat tayo ng news, laging positive yung gagawin nating balita. So, ito, patimpalak sa talumpatian, hindi matutuloy. So, hindi mo direct na sasabihin na hindi matutuloy. So, ano pa yung ibang word na pwede mong gamitin na pwedeng gamitin sa word na hindi matutuloy. So, kasi pag hindi matutuloy, totally canceled na siya. So, instead of using hindi matutuloy, ito yung ginamit. Patimpalak sa talumpatian, ipinagpaliban. So, ibig sabihin ng pinagpaliban, postpone lang siya. Matutuloy siya, pero i-move lang yung schedule. Parang ganun po. Yan. Gumamit ng mabisa at makatawag pansing pandiwa. So, syempre, action word. Kapag sa sports, hindi mo pwede usual na gamitin yung tinalo, nanalo, natalo, parang ganon. So, mag-iisip ka ng makatawag pansin or parang exotic, parang ganon yung word na gagamitin mo. PHS, pinataob ang EHS. 70 to 54. So, ano pa ibang word na pwedeng gamitin?
sumabak, ano pa, lumipad, mga ganon. Pinalakas, ganon. Pandiwa pa rin siya, pero parang sarcastic yung dating niya. Gamit ang maikli at kilalang salita. So, for example, Bayang Pilipinas, sasali sa Pandaigdigang Palaro. Instead na sabi mong Bayang Pilipinas, Pinas, sasali sa Olimpiado. So, mas maikli siya, pero may dating yung balitang or yung headline na ginamit mo. So, instead na ganito kahaba, ganito lang siya. Number 13, hanggat maaari iwasan ng paggamit ng pantukoy at pandiwang pantulong na hango sa verb to be. So, for example, Angeli Honorio ay napiling punong patnugot ng sandigan. So, instead po yon ang gagamitin mo, Angeli Honorio, napiling punong patnugot ng sandigan. So, pag gagawa po tayo ng headline, hindi po siya pa-title. Wala po siyang period. Okay po? So, hindi po tayo gagamit ng verb to be, ay ang ganun. Hindi po siya kasi para siyang sentence type. So, ang gagamitin natin instead na ay ang mga kama po. Parang may hinto po siya. Ganun po. So, ano po yung mga tuntunin sa paggamit ng bantas? Number 1, huwag gumamit ng tuldok upang wakasan ang ulo ng balita. Number 2, gamitin ang kuwit sa halip na ang pangatnig na at. For example, Rivera, Huxon, napiling tagapagsalita. Pero the usual, di ba, kapag plural, ginagamit natin siya ng at kasi magkasama sila. Pero pagka balita, wala pong at. Laging kama po. Yan. Number 3, gumamit ng tuldok kuwit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipan. So, halalan sa YMCA, tinuloy. Ray Makarat, napiling Pangulo. So, instead na gagamit siya ng kama or ano, ayan, period, ito yung ginamit niya. Okay po. Yan, gumamit ng tutuldok o tuldok kuwit sa paghihiwalay ng mga pangungusap. Number 5, isulat ang numero, figure o salita nito o spelled out ayon sa pangangailangan. For example, isang batalyon, hindi mo pwedeng isulat na number 1, number 5, 5. Hindi po pwedeng ganyan. So, depende po sa pangangailangan ng balita.